Magandang araw mga bata! Ngayon ay nasa ika-4 na markahan, ika-4 na linggo na tayo. Araling 3 na may paksang basurang nabubulok at di nabubulok. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay may mga katanungan lamang ako sa inyo. Inutusan na ba kayo ni nanay o tatay na magtapon ng basura? Paano ninyo ito tinatapon at saan ninyo ito tinatapon ng ating basura? Magaling! Ngayon ay ating alamin ang ibig sabihin ng nabubulok at di nabubulok na basura. Nabubulok na basura, biodegradable, ito ay isang uri ng basura na natutunaw at ginagamit bilang pataba sa lupa. Ang di nabubulok na basura o non-biodegradable, ito naman isang uri ng basura na di natutunaw at maaari pang pakinabangan. Ito ang halimbawa ng nabubulok at di nabubulok na basura. Nabubulok, mga balat ng prutas at hindi nabubulok, plastic bag at lata. Aralin 3, mga nabubulok at di nabubulok. Tuklasin, tingnan ang larawan, ano ang ginagawa ng bata sa larawan. Ganito rin ba ang ginagawa mo bilang isang mabuting bata? Ihiwalay ang mga basura sa tamang lalagyan, pagsasama-samahin ang mga nabubulok at di nabubulok na basura. Ating kilalanin ang iba pang basurang nabubulok at di nabubulok. Nabubulok na basura, balat ng itlog. Di nabubulok na basura, bote. Tandaan natin mga bata na dapat alam natin ang pagtatapon ng basura sa nabubulok at di nabubulok na basurahan upang maging maayos at malinis ang kapaligiran at nang maiwasan natin ang anumang sakit. Kaya mga bata, ating tandaan ito. Sa isip, maraming kawili-wiling gawain ang ating magagawa upang makatulong sa pangangalaga sa ating kapaligiran. Manatiling makiisa, makipagkapwa at maging mapagmahal sa kalikasan. Sagutin natin mga bata, panuto, paghiwalayin ang mga basura. Ilagay ito sa tamang basurahan. Kulong. Panis na pagkain. Balat ng mga prutas. Basag na salamin. At para naman sa gawaing suriin, panuto, gamit ang gunting gupitin ang mga larawan na nabubulok at di nabubulok. At idikit ang larawan sa tamang hanay, gawin sa kalakip na sagutang papel. Tandaan mga bata, mag-ingat tayo sa paggamit ng gunting o magpatulong tayo sa mga nakatatanda sa atin para maging ligtas tayo. Pagyamanin, panuto, pag-aralan ang mga larawan,
Pagkatapos, isulat sa kahon ang letrang N kung ito ay nabubulok at letrang DN kung ito naman ay di nabubulok, gawin ito sa kalakip na sagutang papel. Isagawa. Gumuhit ng larawang angkop sa bawat kahon. Gawin ito sa kalakip na sagutang papel, nabubulok at di nabubulok. Mahusay mga bata at dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 3 stars. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito tungkol sa basurang nabubulok at di nabubulok. Hanggang sa muli mga bata, paalam!